Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ng Team Barbie Fortesa. We are now accepting applicants for members ng Barbinatics Team Barbie Fortesa. So sa mga gustong sumalo sa Barbinatics, ayan na nga may link at apply na guys. At next ay Instagram story nga ni Miss Barbie Fortesa. Ayan nga, napaka-pretty niya, 2016, diba? Napaka-cute ni Miss Barbie. So, ganyan siguro yung gusto niyang hair na i-achieve ngayong 2026. Baka balik niya yung ganyang hairstyle, no? At next ay post ng Showbiz List Daily. Laos na nga ba ang tambalan nila Barbie Fortesa at David Licaco? Tahimik na. Tambalan ng Barda tahimik now. Kanilang supporters hiling na magkaroon ulit ng project ang dalawa. Kaya lang wala nga ngayon 2026. Diba? Sinabi na ni Barbie. At saka maganda rin yun para mag-grow yung bawat isang actor, diba? At saka para tumigil na sila Pico at saka sila KJ na pagsasabi may relasyon ng Barda. Kahit wala naman, diba? Grabe. At ito naman, post ng Daily Tribune, Instagram followers fueling speculation months after David Licaco confirmed his single status early 2025. At yun nga, ayan, pambansang Ginoos new binibinisin anew. Look, fresh whispers surround actor David Licaco after a video surfaced showing him attending a wedding alongside a woman netizens have identified as Alex Manalo. In the video, the woman wearing a pink gown is seen leaning close to Licaco as they watch the bride and groom, while the other snaps capture the pair moving together at the reception. The sighting follows earlier encounters in Siargao and online clues, including mutual Instagram follows, fuel. At grabe, ito nga yung bago dito sa post na to, ni-like nga to ni Miss Lulu Santiago Tan, yung lola ni Alex. Grabe, ang tagal rin bago siya nag-like ulit. This was, ito ay idibang nila people, diba? Like nga ni Miss Lulu Santiago Tan. Yung tungkol sa mga issue kay Alex at David. Kasi, syempre, hindi po proud ka yung apo mo yung jowa ni David Licaco. Grabe. At ito nga binidyo pa ng kasama ko. So, yan. Yung mga friends ko binidyo yan. Or screen recording rather. Yung pag-like na. Yan yung silitang. Sa post ng Daily Tribune. At pasensya na nga guys, no? Nasa resort tayo. Ang ingay ng mga ng mga manok, no? Rinig na rinig sa background, grabe. Maingay pa sila sa akin. Ay nako, anyway, ayan na nga yung article ng Daily Tribune. At ito na nga yung pag-like ni Miss Lulu Santiago Tan. Diba? So, hindi madidebunk nila Pikwa yan. At saka ba't nag-like si Lulu Santiago Tan kung di totoo, diba? Grabe. Anyway, next nga ay 24 oras interview ni Jillian Ward at ni David Licaco for Never Say Die. Let's watch this. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang sinusugal lang ay buhay nila? Recharged and ready for more intense scenes ang Never Say Die stars na sina Jillian Ward at David Licaco sa kanilang pagbabalik sa set ng upcoming Kapuso Prime series. Dahil daw sa holiday break ay nagkaroon sila ng quality time with their families. Nakapagbakasyon ako ng saglit. Siyempre, I'm very happy kasi I spent the holidays with my family. Siyempre, all throughout the year, last year, I was working. And, ayun, I got a proper recharge for this year. So, ngayon, ready na tayo magtrabaho ulit. Di na nga raw sila nahirapan to get back into their characters, lalo at na-establish na nila ang kanilang chemistry. I think naging mas close na rin kami ng mga cast, mas may chemistry na rin yung mga characters naming lahat. Kapag nasa eksena kami, mas nafe-feel na po talaga namin yung mga characters namin. Si David naman, mas lalo nga raw na-challenge kapag ka-eksena na ang ilang veteran stars. Si Miss Gina Alahar, maka-arte ko yung ganun level. I was learning a lot. Para ko siyang mom. Parang I feel na she cares about me, ganyan. And also, of course, si Jillian, si Jisoo, and si Rahil, always fun to work with them kasi they're the young ones, and I'm used to working with sina Dennis na medyo mas seryoso and mature, diba? Pero kahit nag-break
Ayun na nga guys, so hindi na nga binanggit ni David Licao kasi Miss Barbie Fortes sa kanyang interview kasi hindi naman nga sila magjowa. Diba? Tapos wala na rin silang project together, so bakit na pababanggitin, diba? Sa taping, di naman daw tumigil si Jillian sa kanyang training para paghandaan pa ang mas matitinding fight scenes. Kita naman daw sa teaser ang ilan sa kanilang maaaksyong eksena. Ang peg nga raw ni Jillian sa kanyang karakter na si Joey. Gusto ko lang na-feel na parang parang nasa loob ako ng isang anime world at isa akong action star. Isa namang investigative journalist and vlogger ang role ni David. So, wala talaga akong prompter. I had to memorize everything, and I think, I feel like it's not acting anymore. Dahil sa acting, usually may kausap ka, meron kang emotion sa pinanggagalingan, but they wanted na yung pananalita ko dito dire-diretso. So definitely challenging. Bukod sa action-packed at magandang storyline, sumasalamin din daw ang kwento ng Never Say Die sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang siya basta action. Meron siyang purpose, meron siyang meaning. Kumbaga, action siya na show with a purpose. I think it's nice to be part of a teleserye na binibigyan ka ng awareness. Nagbibigay tayo ng awareness sa mga manonood, sa mga kapuso natin. Dahil syempre, kailangan nilang malaman yung mga nangyayari, diba? And as an actor, kailangan mong gawin yung best mo dahil it's more than just entertainment. Aubrey Carampel, updated sa Ayun na nga guys, so yun nga yung kilig scenes ni Jillian Ward at saka ni David Licao sa Never Say Die. At next nga ay pupuntahan natin yung mga kalokohang post ni Barda United. Sabi niya, privacy was invaded. Nakakahiya dun sa kinasal. Nauna pa yung bashers at sinira niyo ang sanctity ng kasal nila. Pinagpiestahan ang litrato sa mga pages na dapat di lumabas. Ha? Tatada talaga to si Barda United mo. Grabe. Public post nga yun, pinost nung ninang, tapos privacies are invaded, diba? Di share lang naman natin yung post nung ninang, diba? Dapat nga pasalamat pa sila, diba? Na-share yung post, naging highly publicized yung kasal nung dalawa, diba? At saka dapat lang talaga ipamukha sa mga Barda de Lulu na wala talagang Barda. Diba? Dapat ipamukha ikaw nga enabler ka, diba? Enable mo yung yung kasinungalingan ni Pico at saka ni KJ Abilino, diba? Nasasabi niya magjowa yung Barda kahit na hindi naman, diba? At next naman is another post by Barda United. Sabi niya, she's making a huge statement. She kept it clean and classy, respectful of the couple wedding their guests, respectful of David's privacy. Ano daw? Right source, not stalkers or scalpers. Parang stalker. Ninang nga sa kasal nila, nung kinasal yung nag-post nito. Parang scalpers, gabi. Ito pa yung isang pinost niya, wedding post ni Maggie Ford, mas credible sa fans, nag-viral, mas pinaniwalaan kaysa sa post ng bashers. Bakit nakikipagkompetensya ba ako dun sa kay Maggie Ford? Celebrity yun. Gago pala to. At yan na nga, double time nga sa paninira sila Piqua, KJ Abilino at Barda United sa akin. Ano na nga pinagsasabi ni Piqua sa kanyang vlog sa akin. Kesyo, mamatay na raw yung hindi raw maniniwala na magjowa ang Barda. At unang-una na nga daw ako doon. Grabe. Parang sa pagsisinwaling, ganyan-ganyan pa yung sinasabi niyo. Desperado na talaga kasi siya. Kasi yun nga mga delulu na kanyang mga followers, medyo nagdududa-duda na rin. Alas wala namang picture talaga si Barbie at saka si David na magkasama siya. Imposible talaga. Sabi ko na magjowa yung dalawa. Grabe. Puro pang uto na lang talaga sa mga followers ni Piqua ang ginagawa niya at si KJ Abilino ito. Anyway guys, pasensya na nga sa background noise. Grabe mga manok. Kasi to resort, tapos may mga yung sabungan doon sa, parang poultry ball, whatever. Paalagaan ng sabungan doon sa gilid, so medyo maingay. Hindi, aalagaan ng mga isasabong pala doon sa gilid, so medyo maingay. Pasensya na, at actually ngayon ako nag-upload kasi masyadong busy sa work, tapos yun pa, pagod sa biyahe, diba? So, okay.
But anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about that. See you in my next vlog. Bye!